Radyo, Didilizio. Una sa balita. Una sa usap-usapan, balitang makatotohanan. Mula sa Radyo 18, ako po si Manuel Espaldo. At ako naman si Jean Gaborni. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Maynila. Sa karaniwang oras sa Pilipinas, alas 12 na ng hapon. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Kids can tell! Tunay na impormasyon ibabalita na ang radyo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dahil sa naglalabas ang mga issue patungkol sa karapatan ng mga kababaihan, nabigyang pansin muli ang Republic Act No. 9710 o ang Magna Carta for Women. Para sa mga balitang showbiz, Barbie Imperial nag-post sa mga larawan sa Instagram. Ani niya, no to physical abuse, never again. Janela Salvador nagsalita na sa pananakit na naranasan niya kay Elmo Magalona. Para sa mga balitang tungkol sa sports, Liza De Vega, isang veteranang manlalaro, nasa Singapore na at tumutulong sa mga bata sa larangan ng athletics. Habang sa 2018 Asian Games na naganap sa Jakarta, Indonesia, si Heidelin Diaz, isang Pinay ang nakasungkit ng unang gintong medalya sa Pilipinas sa larangan ng weightlifting. at para sa buong paghahatid ng balita, magbabalik ang Radyo 18. Tunay na impormasyon ibabalita na ang radyo. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangang gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang RightMed ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin ay gumaling kayo. Ang Radyo, Didilizio. Una sa balita. Una sa usap-usapan, Balitang makatotohanan. 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Myra E. I know, right? Para sa mga detalye tungkol sa muling pagbubukas ng issue tungkol sa Magna Carta para sa kababaihan, naririto sina Emma at Iza para maghatid ng balita. Maraming salamat, Manuel. Dahil sa naglalabas ang mga isyu patungkol sa karapatan ng mga kababaihan, nabigyang pansin muli ang Republic Act No. 9710 o ang Magna Carta for Women. Ang Republic Act No. 9710 o Magna Carta for Women ang nagpoprotekta sa mga kababaihan mula sa kahit anong uri ng diskriminasyon at karahasan at nagbibigay karapatan sa kanilang mabuhay ng malaya sa bansa. Nilagdaan ito ni dati Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong August 2009 matapos ito may pasa noong May 2009. Binibigyan proteksyon ng batas na ito ang mga kababaihan mula sa diskriminasyon, katulad ng mga tinatawag na gender-based exclusion o pagkakaroon ng di pantay na pagtrato sa mga babae at pagbabawal na mabigyan ng pribileyo na para sa lahat. Nakalakip din dito ang pagbibigay karapatan sa mga kababaihan na malay makilahok sa kahit anong event at organisasyon sa ating bansa. At ang sino mang lalabag ay mapapatawan ng karampatang parusa tulad ng pagkakakulong o pagbabayad ng danyos. Ang Magna Carta ay kaakibat ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 kung saan pinoprotektahan nito ang mga kababaihan at mga bata mula sa kahit anong uri ng karahasan. Para sa karagdagang balita tungkol sa Magna Carta, balik sa iyo, Manuel. Maraming salamat, Emma at Iza. Exclusive news! 3 taong bata sa China na binenta sa halagang 735,000 piso ay sa wakas nakuha na ng kanyang mga lolo at lola. Ang mga magulang ng bata ay naghiwalay at nagdesisyon na ibenta at paghatian ang makukuha sa pera. Ang mga magulang ngayon ay kinasuhan ng criminal liability at ngayon ay nakakulong. Ang responsibilidad ay di dapat tinatalikuran. Tungkulin ng mga magulang ang pagpapalaki ng kanilang anak at alagaan ng buhay nito. Sa pagbabalik ng Radyo 18 ay balitang showbiz naman ang hatid namin sa inyo. Tunay na impormasyon ibabalita na Ang radyo. Sinabon mo, ngunit kulang. Bakit ganon? Sinabon ko naman. Ayaw kuminis! Girls, tama na ang drama. After washing your face,
Use Eskinol. It cleans deep to help remove pimples, blackheads, and whiteheads. Ang linis nga! That's why it's makinis, linis, kinis! Ang radyo, DD18. Una sa balita. Una sa usap-usapan, balitang makatotohanan. Mga karadyo, kumain na ba kayo? Alas 12:30 na ng hapon. Ang oras na iyon ay hatid sa inyo ng Rexona. It won't let you down. Para sa mga balitang showbiz, naririto si Aaron Plaza at Margaret Zeta. Nag-uulat! Maraming salamat, Jehan! Barbie Imperial, may pasaraw. Hala. Naglabas ng mga larawan sa Instagram na nagpapakita ng mga pasa sa braso at dibdib. Sinabi niya sa kanyang post na, "No to physical abuse, never again." Agad niya naman ito binura, ngunit marami pa rin ang mga nakakita nito. Samantala, si Paul Salas ang pinaghihinalaan na sanhi ng mga pasa na ito. Ang kanyang tatay na si Jim Salas ay ginagawa naman ng tungkulin ng isang ama na protektahan ang anak. Sinasabi niya na alam ng Diyos ang katotohanan. Sa ngayon ay wala pang katiyakan ang sanhi ng mga pasa na natungo ni Barbie. Ay, ang saklap na nangyari kay Barbie, ano? Kaya nga, alam mo is- kung totoo man to o hindi. Ako. Alam mo, wala pa rin karapatan Karapatan, ang si mga, Paul Salas. si Paul Salas, ang mga lalaki, Oo. rather, na saktan Saktan. ang mga babae. Yes. Janela Salvador, nagsalita na sa pananakit na naranasan niya kay Elmo Magalona. Sa isang interview, sinabi ni Janela na naganap ito ng 2 beses. Nung una ay nakiinom daw si Elmo at tapos ay sinaktan niya si Janela. Oy? Ay, ang sabi naman ni Elmo ay di niya daw matandaan at di niya daw alam ang ginagawa niya kaya humingi siya ng tawad kay Janela noon at pinatawad naman niya ito. Nangyari ulit ang pananakit nang ibitahin silang dalawa sa isang party. Parehas silang nakainom ng alcohol at nagkaroon daw sila ng isang argumento at dito na ulit sinaktan ni Elmo si Janela. Sinampal naman ni Janela si Elmo matapos mangyari yan dahil siya raw ay napahiya. Gusto lamang iklaro ni Janela ang sitwasyon upang maintindihan ng lahat ang istorya. Di niya pa kay nailaglag si Elmo Magalona. Ngayon ay siya ay mas nagbibigay ng oras sa kanyang sarili at sa kanyang nanay at sila ay masaya naman. Yes, good for them, di ba? Oo, kailangan nang magbungko. Kailangan talaga natin maayos at maturuan ang mga tao kung paano dapat ratuhin ang ibang Ang mga tao. tao. Tama naman, di ba? Respect. Ang mga babae ay dapat ginagalang at ang mga lalaki rin ay dapat ginagalang. Equality. Equal rights, yes. Yeah. Feminism, sabi nga nila. Pantay-pantay lang tayo at hindi kailangan ng karasan upang solusyonan ang mga problema. Dalawang Miss Earth model na sina Emma May Sheedy ng Guam at Abby Ann Giles Brown ng England ay nagreklamo na sila ay nabastos ng isang sponsor galing sa Manila Yacht Club. Inimbitahan pa raw siya nito sa Boracay at bumisita sa kanyang bahay. Sinabi rin ni Sheedy na hinawakan siya nito sa likod ng National Costume Competition at agad niya raw ito tinulak papalayo. Masyadong sensitibo naman yan. Si Giles Brown naman ay inalok din ng isang sponsor galing sa Manila Yacht Club na naibibigay sa kanya ang corona kung magagawa nitong gawin ang ilang sexual na bagay sa Ay, kanya. no, girl. Ekis, wrong. No thanks na lang sa corona, no? Thank you, next. Ang dalawa ay na-trauma sa mga pangyayari na ito. Sadyang nakakahiyangan naman talaga ang pangyayari na to. Tama naman, di ba? Tama. Bisita natin sila at kahit hindi man sila bisita, walang karapatan ang isang tao na bastusin ang kapwa-tao. Just respect, no? Yes, and speaking of Magna Carta, pwede silang magsampa. Ng kaso. Yes. Yeah. Yes, it's woman's right, di ba? Yes. At yan ang mga mababagang balita showbiz ngayong hapon patungkol sa Magna Carta. Balik sa iyo, Jehan! Salamat, Aaron at Margaret. Balitang Magna Carta, Neptali, pasok! Noong Huwebes ay pinaalala ng Commission on Human Rights sa PNP o Philippine National Police na ang paglilimita sa bilang ng mga babaeng kapulisan ay paglabag sa mga probisyon ng Magna Carta para sa mga kababaihan. Sa pagbabalik ng Ang radyo, DD18. Ay balitang sports naman ang handog namin sa inyo. Tunay na impormasyon ibabalita na. Antradyo. 12 lang napili sa tryout.
Pang 13 ako. Practice ako ng practice. May uniform na ako. Nay, bakit? Pag nanay ka, alam mo kung ano magpapasarap sa araw niya masaklap? Maglakimi ka muna. Anong sabi ng nanay? Never say die. Ano pa? Tomorrow is another day. Our dreams are never die. Antradyo, Didi-18. Una sa balita. Una sa usap-usapan, balitang makatotohanan. 15 minutos ang natitira bago mag-alauna. Chris, kumain ka na ba? Boy, hindi pa. Gusto ko pa kasi makinig ng Antradyo. Ang oras na ito ay atid sa inyo ng Pure Food Tender Juicy Hotdog. Kids can tell! Para sa mga balitang sports, narito si Margaret at Aaron. Pasok! Maraming salamat, Natalie. Lydia De Vega, kinikilala na pinakamabilis na babae dati ngayon ay nasa Singapore at tumutulong sa mga bata sa larangan athletics. Kasama na dito ang mga batang may kapansanan. Si De Vega ay nagsimula noong siya ay 18 taong gulang at nanalo ng gintong medalya sa 200 meters to 400 meters event sa Manila Sea Games 1981. Nanalo din siya ng ginto sa 1982 Delhi Asian Games at 1988 Olympics sa Seoul. Si Lydia De Vega ay nagretiro noong 1994 at ngayon ay coach na sa mga eskwela ng mga bata sa Singapore. Siya ay nagsimula mag-coach noong siya ay 40 taong gulang na. Ayon sa kanya, lagi niya daw nakikita ang mga Pilipinong manlalaro natin. Bata pa raw sila, ngunit alam niya nagagaling pa ang mga ito. Habang sa 2018 Asian Games na naganap sa Jakarta, Indonesia, si Heidelin Diaz, isang Pinay ang nakasungkit ng unang gintong medalya para sa Pilipinas sa larangan ng weightlifting. Ang 27 anyos na si Diaz ay nakabuhat ng 207 kilo sa kabuuan. Siya ang nakatalo sa Turkmenistan na si Kritina Shirmatova na may 206 na kilong nabuhat. At ang Thai na si Srochana Kambaona na may 201. Si Diaz ay nagmula sa Zamboanga City na isa ring miyembro ng Philippine Air Force. Naiyak paani mo si Diaz nang marinig niya ang pambansang awit habang siya'y pinaparangalan. At yan ang nagbabagang balitang sports. Balik sa'yo, Natalie. Maraming salamat Aaron at Margaret. Maraming salamat din sa pakikinig mga karadyo. Muli, ako si Neptali Fungo. At ako si Manuel Espaldo. At ako si Jean Gaborni. Antradyo, 18. 1:15 ang huling oras natin, hatid sa inyo ng San Miglay. San Miglay. Paalam at magandang hapon mga karadyo. Antradyo, Una sa balita. una sa usap-usapan, balitang makatotohanan. Tunay na impormasyon ibabalita na. Antradyo.